Hello guys! Welcome sa ating little channel. Ako po si Myra na nakarating dito sa US gamit ang K1 Fiancé Visa. Ayun, medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakapag-upload sa ating YouTube channel. Kaya, ang video natin ngayon ay tungkol sa kung ano yung mga kailangan pa nating gawin pagdating natin dito sa US. Diba? Akala natin na kisyo, tapos na tayo sa Pinas, sa process ng I-129, nakaroon na tayo ng visa, okay na at wala na tayong gagawin. Guys, napakadami pa po nating gagawin dito. Kaya good luck talaga sa atin. Simulan natin ang ating video sa pagdating natin dito sa US. Sa US immigration pa lang, ibibigay na natin ang ating yellow packet. 1 araw hanggang 3 araw na pagkarating natin dito sa US ay pwede na tayong kumuha ng I-94 or tingnan online ang ating I-94. Napaka-importante po nito kasi ito ang record natin sa pagpasok natin dito sa US. At gagamitin din natin to sa pag-apply ng SSN number at adjustment of status. Pagkatapos niyan, pwede na tayong kumuha ng marriage license. Pero may mga county na ang requirements sa pagkuha ng marriage license ay SSN number. Pag yun po ang maging requirements, kailangan nyo munang kumuha ng SSN number bago kayo kumuha ng marriage license. Yun. Pero sa katulad ko na sinerte na tumanggap sila ng passport as ID, ay inuna namin ang pagkuha ng marriage license, then pagpapakasal, then pagkuha ng SSN number. Kung sakali man katulad ko ang iyong sitwasyon na kukuha ng SSN number after ng kasal, kailangan makakuha tayo ng SSN number sa loob ng 74 days na pagkarating natin dito sa US. Kasi kung lalagpas tayo sa 74 days, hindi na tayo makakuha ng SSN number sa SSA. Kukuha tayo or isasabay natin, kung sakali man hindi tayo makakuha ng SSN number sa SSA, isasabay na natin sa pag-apply ng adjustment of status. Yun, meron doon katanungan na nagsasabi kung nakakuha ka na ba ng SSN number. Dahil kung hindi pa, kailangan mo doon mag-no at mag-fill up. Yun. Then, after po ng pagkuha ng SSN number, saka na tayo mag-a-apply ng adjustment of status. Tips lang, wag pong madaliin yung pag-fill up. Kailangan siguraduhin nyo, i-check nyo ng mabuti kasi medyo mahirap siya kung DIY. Mahirap siyang i-fill up, lalo na doon sa I-864. Sa ngayon po, medyo karamihan ng nagkakaroon ng RFA ay sa I-864. Iyon po ang affidavit of support. Yun. Sana makatulong ito ang aking video sa lahat ng mga K1 visa holder. Thank you guys!